Nuhuli ka namin sa kaso robbery extortion tsaka RA 1198 so sa ICLO ha. Papaliwanag namin sa opisina. Arestado ang lalaking ito habang kumukuha pa ng pera sa isang tindahan sa Quezon City. Ang naturang pera ay ipinadala ng kanyang biktima na isang minor de edad online. Ayon kay PNP ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo, ginamit ng suspect ang mga nakuhang masiselang larawan sa cellular phone na nabili niya sa Chingge para hinga ng pera ang biktima. Ang kwento nito, boyfriend niya binenta niya yung cellphone nung meron nga nakita yung laman, pinalitan nung suspect yung cellphone. Kaya isa sa pamamaraan na pinantakot niya dun sa minor dahil nakita niya yung video. Binuksan niya siguro, nagkaroon ng swing swap dun sa Tiangge, nakita niya yung cellphone swap. Sinwap niya, nakita niya yung record. And then may mga records nga ng sexual activities. Partner to minor. Sa isa pang operasyon ng PNP-ACG sa Valenzuela City, arestado din sa loob ng fast food chain ang lalaking ito sa kaparehong kaso. Nagbabanta umano ito sa kanyang ex-girlfriend na ikakalat ang masiselang video kung hindi muling makikipagkita sa kanya. Naging punot-dulo ng complaint ng biktima ay meron silang recorded videos ng sexual activities. May mga ganung nude photos. At nung magkaano na naman na ito na meron na naman silang pagkaunawan at ayaw na ng babae dahil meron nga siyang imposition nito, tinakot niya yung babae na naman na mapakalat. Base sa datos ng PNP-ACG, tumaas ang kaso ng paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act o ang pagpapakalat ng mga masiselang larawan at video online. Mula Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan, umabot na sa 175 kaso ang naidala ng ACG kumpara sa 139 lamang na kaso noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Ang pinaka nakikita namin para mabawasan ng krimen sa online ay itong awareness. Kumbaga, ang ano po natin dito na talagang kailangan malaman ng ating mga kababayan na itong merong krimen na nangyayari sa online. O even though nakala natin totoo itong mga information na ito or totoo yung mga nakikita natin, kailangan natin masasabi sa kanila na may mga information o may mga sites or may mga activities na nangyayari sa online na pwede pong magbiktima kahit sino, lalong-lalo po yung kabataan. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng QCPD at ng Northern Police District at nahaharap sa patong-patong na kaso sa paglabag sa anti-cybercrime law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.